Tayo po ay, tayo po ngayon ay darako sa ating pag-aaral dito sa Daniel. Brother Gab, Medyo mawalang matagal na galang, rin. mahina ka po. Ang hina ng boses mo. Hindi Mahina po ba, masyado mga kapatid? Ayan, okay lang po ba? Okay na po. Okay na po, salamat. Okay na. Sige. Ayan, medyo may katagalan na rin nung last na inaral natin tong Daniel. And one of the purpose kasi na inaaral natin tong Daniel is para mag-give way sa atin sa pag-aaral ng Revelation, 'di ba? Kasi somewhat connected kasi yung Daniel sa Revelation, especially doon sa mga vision ni Daniel about na sa beasts, sa halimaw, 'di ba? Doon sa mga hayop, sa sungay, and so may bibigyan natin ng para makabuelo tayo sa Daniel 10, no? Bigyan natin ng konting context yung 9, 'di ba? Yung 9 para kahit papaano hindi tayo masyadong mga pa dito sa Daniel chapter 10. And hanggat lang. Ah, Ayan, siguro nakikita na yung screen ko. Okay. So dito tayo sa sa Daniel 9. So ano lang naman to, overview lang naman to. Yung gagawin natin. Ayan, no? Sabi dito mga kapatid, kumbaga, dito nagkaroon ng panalangin si Daniel regarding doon sa mga pangitaing ibinigay sa kanya, sa mga vision na binigay sa kanya. Sa Daniel chapter 7 hanggang 8. Ayan, may mga pangitain about sa apat na halimaw, pangitain about sa nabubuhay magpakailanman, no? Ayan. Pero yung pinaka-pangitain na ah, nagpaduksa o nagpalungkot dito kay Daniel is yung sa ah, chapter 8. And ito yung regarding naman sa pangitain ng pagkawasak ng templo. Pagkawasak ng pagkawasak ng kumbaga pagpapakita ng puot ng Diyos patungkol sa kanyang bayan. Ayan. At dito sa chapter 9 ng Daniel, ayan, nakasaad naman yung pagpapakumbaba ni Daniel sa pamamagitan ng panalangin. Ayan, sabi niya dito, "O Panginoon, dakilang kamangha-manghang Diyos, na laging tapat sa kasunduan, sa tipanan, at tunay na nagmamahal sa umiibig sa iyo at sumusunod sa inyong mga utos." Ayan. So dito nagpakumbaba siya, inamin niya na sila'y nagkasala at nagimagsik, inaamin niya yung mga pagkukulang ng kanyang bayan. Because hindi niya inaccept yung sarili niya, no, sa mga kasalanang iyon, sa mga pagkakamali at sa mga pagkukulang na iyon. Bagkus sinama niya yung kanyang sarili, at the same time, humingi siya ng tawad 'to. Kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik sa kanilang mga pagsuway, 'yan. Sa kanilang hindi pagsunod doon sa tipanan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Alam naman natin 'yun, eh, 'di ba? Kasi yun ang inaaral natin lately yung about doon sa Exodus, sa Numbers, 'no? At dito, sabi dito sa 19, "Dinggin po ninyo kami, O Panginoon, patawarin po ninyo kami, O Panginoon, kahabagan po ninyo kami, O Panginoon. Alang-alang sa iyo, aking Diyos, huwag na po kayong mag-atubili,
yamang ang iyong lungsod, at ang iyong sambahayan ay nakatatag sa ibabaw ng iyong kapangyarihan. So we know na ah, before tayo dumating kay Daniel, 'di ba? Ah, first natin nakita sa mga prophecy nila Jeremiah at yes, nila Jeremiah, no, yung about doon sa pagkawasak ng temple. About doon sa pagsakop ng Babylonia dito sa Israel. Yun ay sa pamumuno ni Nebuchadnezzar, 'di ba? Yun ang familiar tayo kasi inaral natin 'yan eh. At nakuha natin yung pinaka ano doon, yung pinaka lesson doon ng niloob ng Diyos na gamitin itong si Nebuchadnezzar para maging kasangkapan sa kanyang pagbibigay ng justice o sa kanyang tinatawag na judgment dito sa kanyang bayan, which is yung kanyang bayang Israel. Kasi yung iba, iniisip nila na palaging exempted yung bayang Israel pagka-judgment, no? Kumaga yung judgment is palaging nasa labas, palaging sa ibang bansa. Pero malinaw sa sinabi ng kasulatan, no? Pati sinabi dito ni Pablo na ang unang judgment na gagawin ng Diyos is sa kanyang bayan. At ito na nga yun, no? Dahil nga sila ay nagtaksil, sila ay sumamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, kilala naman natin, no, yung mga Diyos-Diyosan nila, ay pinarusahan sila ng Diyos. At ito yung parusang yon, no, sinakop sila ni Nebuchadnezzar, at doon ah, nagsimula na nga yung, yung paglalahad, yung pagkakilala naman dito kay Daniel, at sa kanyang mga kasama na siyang pinadala o siyang kinupkop ng Babylonia para maging, eunuch 'no, para maging eunuch niya. Ayan, so dito sabi dito, nung nanalangin daw ah, si Daniel, nagpakita sa kanya si Gabriel. Ayan, sabi dito, "Ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi." Ayan. So dito sa oras ng paghahandog sa gabi, mga ano 'yan, 6:00 'yan o 9:00 'no, ayan. Pero dito makikita natin, nakita ni Daniel si Gabriel na lumapit sa kanya. At doon sinabi ni Gabriel na si Daniel ay talagang highly favored na kumbaga precious, kumbaga apple of the eye ng Diyos. Kaya nung nagdasal siya, simula pa lamang ay tinugon na siya ng Diyos, no? So parang no, parang nagsasabi pa lang siya, alam na ng Diyos yung sasabihin niya. Dahil nga highly favored siya, is sinagot na yun kaagad ng Diyos. Sabi niya, naparito ako upang sabihin ang kanyang tugon, kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. Ayan. At ito na nga nilahad niya na 70 linggo, panahon ng palugid ng inyong sambahayan at banal na lungsod upang tigilan ng pagsuway, wakasan ng kasamaan at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at pahayag, itatalaga ang kamanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos muli na itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Ayan. Muling itatayo ang Jerusalem, okay? At ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. At ito'y panahon ng kaguluhan. Ito rin ang panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ang 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Yung hinirang ng Diyos, ito yung anointed one o tinatawag na ah, Messiah. Ang pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan, sabi dito. Ayan, ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito'y gagawa ng matibay na kasunduan sa maraming mga tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, patitigilin niya ang paghahandog
ilalagay niya sa itaas ng templo ng kasuklam-suklam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos na naglagay dito. So ito ay isang pangitain sa darating na panahon. At dito makikita natin na pinapahayag dito yung pagdating ng Mesaya at kung paano siya mamamatay, sabi dito. Ayan o. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin yung hinirang ng Diyos. Ayan. So madami tayong napag-usapan diyan, eh, 'no? Pero ang pinaka buod lang nun, 'no? Pagdating ng Roman, siyempre sa panahon ng Roman, ano yun, eh, 'di ba? Roman Empire. Nabuhay si Yahushua, siya dumating, no? Sa panahon din ng Roman Empire, siya pinatay. So ibig sabihin, yung haring darating na gagawa ng kasunduan is magmumula sa Roman Empire, 'di ba? Which is nangyari na nga ito yung paglalagay ng kasuklam-suklam o lapastanganan sa templo na ginawa iyan noong 66 AD, 'di ba? Kasi 70 AD kasi um nawasak yung templo, mga kapatid. Nawasak yung templo ng Diyos, no? Doon sa Jerusalem. At pagpasa hanggang ngayon, wala doon yung templo ng Diyos, 'di ba? Kasi nga we know spiritually na tayo na yung templo ng Diyos. And kung may itatayo mang templo is yung sa pagbabalik na yun ni Yahushua, no? Kung ano man yung mga gagawin niya pa within 1,000 years na millennial period, 'di ba? Iyon yung ating napapag-aralan, no? Ayun, ayan, hallelujah. So dito makikita natin na hinahanap ko kasi kung kailan yun eh. Wait lang, prophets. Okay, yun yun. Ayan, no? Sabi dito, yung AD 66 naman, ah, yung mga priest at yung mga priest, yung mga pari doon sa Second Templo sa Jerusalem ay huminto na ng kanilang mga daily offering and sacrifice para sa ah para sa Roman Emperor, no? Which is yun ay tingnan natin kung sino yung Roman Emperor ng Emperor 66 AD. Nero, ayan. Emperor Nero. Para kay Emperor Nero, at dito na nagkaroon ng outbreak ng Great Jewish Revolt. Ito na yung sinasabi natin na na nag-alsa na sila. Kaya ang nangyari noong 70 AD, ayan, sa panahon ni Vespasian ay sinug ayan sinugod na yung Jerusalem at dito na nagkaroon ng judgment dun sa Jerusalem, no? Which is, yun naman yung prophecy ni Yahushua, di ba? Yung prophecy ni Yahushua dito sa Matthew chapter 24, ano wala, ayan, ayan, ito. Ayan, ito naman yung, yung naging prophecy ni Yahushua tungkol sa pagkawasak naman ng templo. Ayan. Yung kasuklam-suklam kalapastanganan. Ito lahat nagtutugma ito doon sa sinasabi ni Propeta Daniel. Ito sabi niya, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel,
Unawain ito ng nagbabasa. Yan. So, ito yon, no? Sa 9. So, yun yung kabuuan ng chapter 9, no? Pinakita kay Daniel kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap at kung paano wawasakin ng, ah, kung paano paparusahan ng Diyos yung kanyang bayan. Iniisip kasi ng iba, no? Hindi gagawin ng Diyos, templo niya yun, ba't niya wawasakin, di ba? Pero that's a judgment, no? At hindi naman kawalan sa kanya yun. Ang kawalan doon sa mga tao ng Jerusalem, no? Kasi nga, iniisip nila na safe haven na yung Jerusalem. Na kahit anong gawin ng kaaway, safe sila pag nasa Jerusalem sila kasi kasama nila ang Diyos. Akala nila kasama nila ang Diyos, no? Akala nila kasama pa nila ang Diyos. Pero kung makikita natin, no, baka yung iniisip nilang safe haven o safe place o comfort place na Jerusalem, yun din pala yung magiging place of center of judgment ng Diyos pagdating ng hinaharap. Pero hindi naman iniwanan ng Diyos na ah kumbaga hindi naman natatapos doon yung istorya, no? Bagkus ay yung nga according doon sa ano, sa binasa din natin, ang nabasa natin sa Daniel chapter 2, 'di ba ano meron doong yung pamamahalang walang hanggan napapalit doon sa ah na sumira doon sa tinatawag na ah sa statwa o sa rebulto ni Nebuchadnezzar, 'di ba? Nasira yung rebulto ni Nebuchadnezzar dahil doon sa bato na yun, which is yung simbolo saan? Sa kahariang walang hanggan. And sa Daniel 7, hindi naman nakita sa Daniel 7 na 14 and Daniel 7. Ito, ay, ba't ganun? 7 yun ah. Wait lang ah. Nabubuhay. Okay. 21 ba yun? Wait lang. Search natin ah. Kasi hindi ko alam ba't iba yung nakasulat dun. Daniel Vision, Son of Man. 7:13 to 14. 7:13. Ito pala yun, no? And sabi dito, patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao, lumapit siya sa nabubuhay magpakilanman, binigyan siya ng kapamahalaan, karangalan at kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So ito yun, no? Ito yung kaharian, ah, ito yung pag-asa ng kahariang hindi mawawasak at hindi magwawakas, which is yung kaharian na ibinibigay saan? Sa anak ng Diyos, kay Yahusha, no? Yung kanyang kingdom. Okay? At yung kingdom na yon forever na mag-exist. Okay? So balik na tayo dun sa ano sa Daniel chapter 10 kasi dito naman talaga tayo, no? Ayan. Ito yung pangitain ni Daniel sa pampang-ilog ng Tigris. Ito. Sinerch ko yung ilog ng Tigris. Nasa bandang Turkey pala siya. Kasi itong ano eh, itong kung titingnan natin yung geography ng ilog Tigris,
Ayan o, ito yung Ilog Tigris. At ito ay nasa pagitan ng Syria at Iraq. Ayan. So, gaano ba kalayo yan from Jerusalem? Ito. Ayan. So, ito yung Ilog Tigris, ito yung Euphrates River. Ayan. So, ito yung, dito siya nakalagak, itong si Daniel. Kasi dito sinasabi dito, mga kapatid, na ito yung generation na kung saan naghahari Haring Zero. Ayan. O Emperador Zero. Actually, Emperador yung nakasulat diyan. Emperador Zero. Kung na, kung maalala natin yung pinag-aralan natin, 'di ba? Pag sinabing emperador, nasa ilalim niya yung mga kaharian, 'di ba? Maraming mga pamumuno, maraming mga principalities nasa kanya, nasa ilalim niya. For example na lang din yung hari ng Israel, nasa ilalim siya ng pamamahala ng emperador ng so for example, emperador ng mga Romano, 'di ba? Ayan. So dito, sino ba si Cyrus? Si Cyrus, actually, siya yung binigyan ng katungkulan ng Diyos o ng karapatan o authority ng Diyos na ipagawa yung templo na nasira. Kasi nga nasira siya no, nung sinakop ni Haring Nebuchadnezzar, yung Jerusalem. So siya naman yung ginamit naman ng Diyos para i-rebuild naman yung templo. Kaya sabi dito sa Ezra chapter 1 verse 2 to 4, ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persya. Ibinigay sa akin ni Yahuwah, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at inatasan niya ako na ipagpatayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ng templo ni Yahuwah, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba ng Jerusalem. Sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan, dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kinakailangan, mga hayop, gayon na rin ang mga kusang loob na handog para sa templo ni Yahuwah sa Jerusalem. Amen. So siya si Cyrus. Siya yung pumalit, ah, kung maalala niyo yung ano, yung hari ng, wait lang, tignan natin sa Daniel chapter 7, 6, 8. Belshazzar. Ayan. Siya yung pumalit kay Haring Belshazzar. Kung tama ako, siya yun. Wait lang, tingnan natin. Nebuchadnezzar. Ito. Ayan. Haring Belshazzar nga. Siya yung pumalit kay Haring Belshazzar. Kung maalala niyo sa Haring Belshazzar, di ba siya yung siya yung ah, kumuha ng mga gamit sa templo. Ayan o. Mga ginto at pilak na galing sa templo sa Jerusalem, pinakuha niya daw para gamitin nila doon sa kanyang ano no, ah handaan, 'di ba? Sa malaking handaan niya. At doon, ah sabi dito, sa pamamagitan ng mga inuman na 'yon, ay pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, kahoy at bato.
So ito ay blasphemy yung kanilang ginagawa, no? Sabihin, yung mga ano na yon, set apart kasi yun eh, holy kasi yung mga kagamitan doon sa templo at inilaan yon para sa mga ordinansa sa mga ritual doon sa templo. So para yun sa Diyos, no? Pero ginamit nga nito ni Haring Belshazzar ah, sa ano, sa kanilang malaking handaan at sinasamba pa nila yung mga Diyos-Diyosan nila, no? So ito ay kalapastanganan mga kapatid. Kaya siya ay inalis at ang pumalit sa kanya ay si Haring Cyrus. Tuloy natin. Sabi dito, 10. Isang pahayag ang dumating kay Daniel na tinatawag ng Belteshazzar. Ang pahayag na iyon ay, yung Belteshazzar, ang ano to, ang pangalan niya sa, ano, sa Babylonia language, no? Belteshazzar. Ang pahayag na iyon ay totoo ngunit mahirap unawain, ngunit naunawaan din ito ni Daniel sa pamamagitan ng pangitain. No? Ito na nagsasalaysay na si Daniel. No? Noon akong si Daniel ay 3 linggo nang nagluluksa. 21 days siya nagluluksa. No? 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain, ni tumikim man ng laman, ah, lamang laman ng karne o alak, ni hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. Yan. Usually kasi yung langis sa ulo, yun yung nagpapakintab ng buhok, 'di ba? Kumbaga, hindi siya nag-aayos, no? Nagluluksa nga siya, nasa pagluluksa siyang pagkakataon. Na 3 weeks 'yon. Okay. Noong ika-24 na araw ng unang buwan, eto. So dito muna tayo, no, mga kapatid. Kung mapapansin ninyo, yan yung ano tinatawag na Daniel's fast ito. Pero yung fast na yon, ang dahilan nun, nagluluksa kasi siya, 'di ba? Nagluluksa siya kasi nga sa mga pangitaing nakita niya, 'di ba nga nagkasakit nga siya, nagkasakit na nga siya dun sa mga pangitain na yon. Kumbaga hindi kinakaya ng ah, kanyang katawan na kanyang spiritual din, no? Spiritual ano kasi yun eh, spiritual na revelation, 'di ba? Sa kanya. Pero dito, kung makikita natin, nag-fast din naman siya noong panahon naman, kung mababasa natin yung sa Daniel 1, chapter and 'di ba? Dito naman sa Daniel 1 chapter 12 to 15, ito naman kumain lang naman siya ng gulay at tubig kasi nga hindi pinapakain sila ng hari ng mga pagkain doon sa kaharian, which is alam naman natin na ah, hindi angkop sa mga pagkain na nakasaad sa Leviticus 11, 'di ba? Ay minarapat niya para maiwasan 'yon and para din sa pagsunod sa Diyos is gulay na lamang yung kanilang kakainin at mga tubig na lang, no? At doon, sa loob ng 10 days ay naging mas malusog sila at mas malakas kaysa sa mga kasing edad nila pinapakain ng pagkain galing sa hari. So different yung purpose nun. The purpose na ito is about health, no? Kumbaga, and also obedience na rin. Kasi nga syempre pagkain ng hari. So may mga pinagbabawal na pagkain na hindi dapat nila kainin, no? At the same time, ah kailangan pa rin nilang maging malakas at matalino at hindi mukhang nagugutom, 'no, o ginugutom. So dito naman sa ano, sa 10 is sa pagluluksa naman. So makikita natin yung different purpose ng ano 'no, ng fasting. Tandaan natin basta sinabing fast, pagkain yun. In regards sa pagkain yun 'no. Kapagka hindi ka kumain ng isang certain na pagkain na puwede namang kainin according sa kautusan, fasting ang tawag doon. Regardless kung ano mang mga reason, 'no? Ito yung sinasabi natin na related sa Romans 14 na preference, 'no? Preferences natin. So, may mga self-preference tayo regarding sa fasting. Ah,
'di ba? It depends sa kung ano mang mga senaryo ng buhay natin, magpapasalamat ka, o kaya nagluluksa ka, o kaya ah, hindi ka kakain ng karne, o kaya tubig ka lang, o gulay ka lang, no? Yun yung mga type of fasting na preferences natin, depending on situation. Amen po ba? So, doon makikita natin na binibigyan tayo ng idea ng kasulatan, no? Na hindi na mali yung ano, yung interpretation regarding sa sinasabi ni Pablo doon sa Romans 14. Kasi about lamang yun doon sa kumakain ng gulay lamang at yung isa naman kumakain ng karne. So parang ang nangyari is parang pwede nang kainin lahat, no? Pagka pwede mong kainin lahat, mas malakas ang faith mo. Parang ganoon. Pag kinakain mo lahat, di ba? Pero hindi kasi ganoon yung sinasabi doon. Ang ibig sabihin lamang doon, na yung iba nagpe-prefer sila ng gulay lamang, which is hindi nila tinatanggap yung mga kumakain ng karne, 'di ba? So parang mali sa kanila yon, pero hindi naman yung mali sa paningin ng Diyos kasi nga niloob niyang kumain din ng karne itong mga tao, itong kanyang bayan. Kaya nga may Passover lamb na tinatawag, 'di ba? Kaya nga mayroong mga burnt offerings na binigay sa mga Levita na siyang kakainin nila, no? So lahat ng yon mababypass ah kung susunod ang mga Israelita sa katuruan netong mga kumakain ng gulay lamang. Okay? So hindi naman fasting 'yun eh, yung ginawa nila eh, yung ginagawa nila eh. It's about ano 'yan eh. Pwede mong gawin 'yon, fasting gaya ng ginawa nito ni ano, Daniel, 'di ba? Fasting kasi sa Daniel chapter 1, no, na gulay lamang yung kinain niya, no? Pero kung yun ay magiging basis mo ng dapat ito yung maging faith mo kasi ito ginagawa namin, is yun yung mali. Yun ang tinatawag na ah, kumbaga unbiblical, 'di ba? Pero yung mga preferences, pwede yun. So hindi yun ano hindi yun conviction hindi ganoon, no? Magkaiba yung conviction. Kapagka hindi dapat kainin, iko-convict ka ng Holy Spirit na huwag mong kainin yun, 'di ba? Yun ang conviction. Pag ginawa mo, iko-convict ka niya, ba't mo kinain, no? 'Di ba? Pero yung conviction sa akin, ito yung kainin ko. Conviction sa'yo, ayan yung kainin mo, no? So, parang, ah, kung conviction sa'yo, pwede kang kumain ng dugo, dinuguan, okay lang yun. Faith mo yan, 'di ba? So, parang hindi ganoon. Kasi we have law of God, which is, yun yung superior sa buhay natin, no? Yun yung guide natin for righteousness, yung law niya, no? And si Yahushua din naman, yun din naman sinasabi niya na maging disciple tayo niya, 'di ba? The same time, lumakad tayo sa pagkalakad niya. Ayan. So, tutuloy natin. Sabi dito, noong ikalimamput-apat na araw ng unang buwan, so kailan to? Ikalimamput-apat na araw. Ikadalawamput-apat na araw ng unang buwan. 24. Unang buwan. Di ba dyan sa unang buwan, nandun yung mga feast, di ba? So, supposedly, kung 24 yon, kakatapos lang ng first fruit, di ba? Kakatapos lang ng first fruit nun. Habang nakatayo ako sa pangpang ng malaking ilog Tigris, tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. Ayan. Ang katawan niya'y kumikinang na parang topaz at ang kanyang muka ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa naman ay nagniningning na parang isang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang, sabi diyan, saan na yun?
Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Ayan. Actually, nag-search ako dito, mga kapatid. One of the interpretation kasi dito, obviously, itong nakita ni Daniel na ah, lalaking nakadamit na telang lino na ito is obviously isang spiritual or divine being, di ba? Divine being siya. And it's either isa tong angel o high-ranking angel. Kasi alam naman natin yung mga angel na hindi mukhang tao, di ba? May mga angel na hindi mukhang tao, yung apat yung ulo, di ba? Tapos yung wheels of wheels, madaming mata, apat yung kumbaga anim yung wings, yung pakpak, anim yung wings. So yung mga ganun yung mga angel, no? Nakakatakot naman talaga yon, no? Pero iba yung itsura nito, mukha siyang tao, di ba? Lalaking nakadamit ng telang lino, no? So, sa mga ganyang mga ano, mga ganyang mga angel, no, na kapagka ah, anyong tao, actually, is high-ranking angel yan. Tandaan natin, no, nung ginawa ng Diyos yung tao according sa kanyang larawan, no? So, kung itong angel na to, larawan ng tao, is high-ranking nga ito na angel. And one of the interpretation dito is high-ranking angel siya na si Gabriel. Si Gabriel daw, yung angel na yan. Which is I highly doubt. May doubt ako doon. Bakit? Kasi nakita na ni Daniel yung si Gabriel eh. 'Di ba? Nakausap na nga niya si Gabriel eh dito sa babasahin natin dito sa Daniel chapter 8. Ayan. Sabihin na natin 9. Napakita rin dito si Daniel sa 9. Ayan, no? Sabi dito, ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad papalapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. So dito makikita natin na hindi si Daniel ang tinutukoy diyan. Bakit? Kasi unang-una nakita na niya yung anyo ni Daniel, 'di ba? Nakita na niya yung anyo ni Daniel eh. So, sino pa ba yung pwedeng tumukoy diyan? Hindi naman pwedeng si Michael kasi si Miguel ay tinutukoy naman ng lalaking ito na hiwalay naman sa kanya. Tinulungan nga siya ni Michael eh. No? So dito sabi dito, hanggang dumating si Miguel, isa sa pangunahing pinuno at sumaklolo sa akin. No? Sabi sabihin, hindi yan si Miguel. Si Miguel ang tumulong sa kanya. So sino kaya yan, no? Actually, one of the thing na hindi ko naman sinasabi no na ah na ito yon tama ito, no? Kasi hindi naman din talaga in-specify sa scripture. Diyan, no, sa binabasa natin, kung sino talaga yan, hindi naman siya nagpakilala, di ba? Dito sa binabasa natin. Actually, hindi siya nagpakilala dito, no? Pero kung makikita natin, meron siyang resemblance doon sa nakita naman ni John sa Revelation chapter 1. Meron siyang pagkakahalintulad. So, isa-isahin natin yung pagkakahalintulad, di ba? Sabi dito, tingnan natin yung anyo nung lalaking ito. Hindi ko sinasabi na ito na siya yun ha. Kasi yung nakita ni John doon sa Revelation 1, si Yahusha. Diba? So para kasi meron silang similarities, no? Meron silang similarities. Sabi dito kasi, um, tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto, no? So may telang lino, ano ba yung telang lino? Nakadamit, telang lino. Telang lino, damit. Ayan, no? Linen, no?
nakadamit. Din yan. Yan. Wala nang ano, nagpapakita. Okay. Tuloy natin, no? Nakadamit na telang lino, tapos meron daw sinturong yari sa lantay ng ginto, no? Tapos yung katawan niya daw ay kumikinang na parang topas at ang kanyang mukha daw ay kumikislap na parang kidlat. Sabi diyan na nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata, ang kanyang mga paa at kamay ay nagniningning na parang isang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay na napakaraming tao. Daniel chapter 10 verse 5. Daniel 10 verse 5 to 6. Yan. 5 to 6. Ayan, may mga ano eh, may mga, ayan, no. So, linen kasi, usually, familiar tayo sa linen, no, sa linen. Kasi, according sa Exodus kasi, kung alam ko dito yan eh, Exodus chapter 28. Ito, kasi may mga kasuotan yung mga pari na yari sa lino, linen. Tingnan natin. Ayan, no. Ang mga kasuotang ipapagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, morado, at pinong sinulid ng lino. Ayan. So, familiar tayo no, kapag kalino, yung parang damit na puti, na mahaba. Di ba na sinusuot ng mga pari? Bago sila magsuot ng ephod. Yung ephod, ito yung parang, di ba, yung madaming jewel. No? So, yun yung kasuotan ng mga pari. No? So, parang may resemblance to sa mga heavenly beings na nakaputing lino. Okay? So, pero dito makikita natin na yun yung itsura niya dito. At kung pupuntahan naman natin yung Revelation chapter 1, ito yung nakita ni Daniel, no, na nakita niya yung pangitain patungkol kay Kristo. Sabi dito, ah, ayan, lumingon ako upang makita ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao nang nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Sabi diyan. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa at o nyebe, at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa at parang tansong pinakintab, at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. Ayan. So meron siyang ano, no, meron siyang pagkakahawig, di ba? Parehas nagliliyab yung mata, parehas na, ayan, no, kumikislap na parang kidlat, tapos yung paa at kamay, parang tanso, makinis na tanso, ayan, no, nakalagay dyan. Tapos parang mga apoy yung kanyang mga mata. Ito, nakalagay dyan. Tapos yung boses niya daw, ay parang ingay ng napakaraming tao. Dito naman, yung sabi naman ni, ano, ni John, yung boses niya daw ay parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. Tapos yung nakita niya, para siyang namatay at bumagsak sa kanyang paanan. So, sobrang, ano, no? Sobrang, kumbaga, yung presence niya talaga, overwhelming. Ganoon. Seems na nangyari dito, kasi kung papansinin ninyo,
Akong si Daniel sabi dito, akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhan na nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. Naiwan ako mag-isa kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako'y namutla. Nagsalita ang lalaking iyon at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong napasubsob sa lupa. So na ano din siya, no? Tawag doon, na-overwhelmed din siya, no? So, yun nga, one of the parang idea o hypothesis ng iba, no, ay pre-incarnation ni Yahusha. Kasi kamukha niya nga eh, no? Which is na possible yun, and possible din na hindi siya nagpakilala diyan. Kasi nga, hindi pa siya nakahayag, di ba? Hindi pa siya nakahayag, no? Pero, kung hindi man siya yan, is high-ranking angel yan. High-ranking angel yan na, ah, na ano, no, tawag doon, na sinugo ng Diyos para magpahayag kay Daniel, di ba? Pero kung si Yahushua naman yan, wala na naman problema kung siya din yan, di ba? Hindi naman, kumbaga wala naman tayong in denial doon. Yung nga lang, sa iba kasi is magiging problema yon gawa nga ng about sa divinity, di ba? About sa divinity kasi nga magiging ano, parang angel lang yung dating sinugo eh. Parang angel lang na nagpahayag, no? Itong itong ano kausap ni Daniel na ito, no? Pero regardless of that, is high-ranking angel ito na nagbigay ng ano ng kamukha na resemblance. Parehas silang kulay tanso. Ano ba yung tsura ng kulay tanso? Tansong pinakinis. Tingnan nga natin. Ayan, no? So parang ganito yung kulay niya. Parang ganito, 'di ba? Parang ganyan yung mga kulay niya. Tansong pinakinis. Ayan, ito. So parehas sila ng kulay ni Yahusha na nakita. Sa tingin nyo, kayo kung titingnan ninyo, si Yahusha ba yun yung nakita niya? O hindi? 'Di ba? Para sa akin kasi parang oo eh, no? Parang pwede, 'di ba? Parang pwedeng si Yahusha. Pero di lang siya nagpakilala kasi hindi pa nga siya nakahayag. Actually, according sa Book of Enoch, itinago tong si Yahusha eh. At ipinahayag sa mga banal o sa mga saints sa ng kapanahunan. Alam niyo ba mga kapatid na mayroong mga appointed time na inakda ng Diyos sa kanyang kapanahunan, sa kanyang tamang mga kapanahunan, no? Kumbaga hindi nagkataon lang si Yahushua na buhay noong 2,000 years ago. Hindi yun nagkataon lang. Ngayon ay nakatakdang mangyari sa ah, sa tinatawag na libro ng katotohanan. So mamaya titingnan natin yung ano, Book of the Truth. Ayan. So may mga ano kasi yan eh. May mga doon sa Book of the Truth na yon, doon nakalagay yung mga dapat mangyari at yung mga mangyayari sa hinaharap. Ganon, 'di ba? Ayan, no? Ah, merong ano, kung familiar kayo sa Jehovah's Witnesses, actually sinasabi nila doon na si Yahushua daw ay si Michael. Siya si Michael, no? Kasi dito makikita natin bakit kaya nila naisip na siya si Michael. Mamaya makikita natin kung bakit nila maiisip yon. Pero actually, separate itong Michael at itong nakita ni Daniel, mga kapatid. Tuloy muna natin. Sabi dito, walong anong-ano, may kamay na biglang humawak sa akin.
Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod. At sinabi niya, O Daniel, lubos kitang minamahal. Tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo. So, parang ano, no? Lubos kitang minamahal. So, parang ang word lang, no? May magsasabi sa yung lubos kitang minamahal. So, it's either merong relationship yung ama tsaka itong sinugo tsaka sinugo niya. And napaka-importante ng mensahe na yon kasi nga high-ranking angel yung bumaba para lang magsabi ng mensahe na yon, 'di ba? Same lang din ba sila ng ano ng naging reaction nito ni John? Ayan, sabi dito, pagkakita ko sa kanya, parang akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ito, John, saan na to? Revelation na to. Revelation. Ngunit ipinatong niya sa akin ng kanyang mga kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tignan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Ayan. So, same sila no, na ano na kinomfort kinomfort si Daniel ng lalaking yun. Kinomfort din itong si John ni Yahusha, 'di ba? So, the question is, ito bang nakita ni John is ito talaga yung tunay na anyo ni Yahusha? Tingnan natin. Yan talaga yung totoong anyo niya. Kasi 'di ba nakita naman nila yan yung nag-resurrect si Yahusha eh. Glorified body na yon, 'di ba? Hindi naman ganyan itsura niya nung glorified body siya eh. Yung nag-ano siya, na-resurrect siya. Kasi kung na-resurrect siya, ganyan yung itsura niya, aba matatakot yung mga alagad. Biglang sumulpot sa harap nila, no? Tapos ganyan itsura. Nagliliyab yung boss, nag-aano, boss na madaming ano, 'di ba? Tapos yung ano niya, tawag doon, yung mata niya nagliliyab, 'di ba? Nakatakot naman yan. Di dapat nagsitakbuhan na yung mga alagad pag nakita nilang ganyan yung itsura ni Yahusha nung na-resurrect siya. Pero yung na-resurrect siya, may glorified body siya. So yung glorified body na yon is either ganito yung nangyari, no? Inihandog niya yan sa Diyos, di ba? Humarap siya doon sa Diyos. Doon sa ano, langit, di ba? Pumasok siya doon. At doon, inihandog niya yung kanyang sarili. So after nun, baka ito, yung revelation na yan, yan yung tunay niyang anyo talaga. Yan yung kanyang tunay na anyo. Before ng ano niya, ah, before ng kanyang ano, pagbaba sa lupa. Di ba? Tandaan natin, 'di ba, yun yung ano natin, pinag-aralan natin. He is first, Colossians chapter 1 verse 15, the image of God. Siya yung imahe ni Yahuwah, no, na Diyos na hindi nakikita. At sinasabi din natin na, ah, ano pa ba nakalagay doon? He is the firstborn. Siya yung unang nilikha. So yung sinabing likhain natin ang tao according sa ating image, no? Kung yung image ni Gabriel, mukhang tao, kung yung image ni ano, ni Michael, mukha din siyang tao, no? Di ko alam kung may pakpak talaga siya, no? O wala, di ba? Pero yung from the word na lumipad, hindi ko din alam kung paano lipad yun. Lumipad dahil may pakpak, o lumipad dahil parang nililipad ng hangin. Di ba sa mga ano, sa mga anime, ganun. Pwede ka naman lumilipad ng wala kang pakpak eh. Pwede kang lumilipad na hangin lang, no? So regardless of that, pero makikita natin na since firstborn itong si Yahusha, taglay niya yung image ng Diyos. So kamukha niya, no? At the same time, kung yung mga angelic beings is create according kay Yahusha, kasi siya yung firstborn nga, di ba? Panganay sa lahat ng nilikha, nakalagay doon. Is, pwedeng yung mga ano, yung mga angel, una niya nilikha bago yung tao, kasi yung tao 6 days na nilikha eh. Ika 6 days, di ba? At ang sabi mo doon, likhain natin ng tao according sa ating
image. So may kausap siya doon. So it's either ang kausap niya doon si Yahusha or si Yahusha kasama yung mga archangels, kasama sila Michael, Gabriel, no? 'Di ba? Pwede rin ganoon, no? Pero kung babasahin natin, alam niyo mga kapatid sa Book of Enoch, madami pa silang archangel eh. At I believe madami pang angel na na hindi lang nabanggit dito ah, sa kasulatan pero nabanggit doon sa ibang libro gaya ng Enoch, First Enoch, gaya ng Jubilees, no? At iba pang mga Esdras, ayan. May mga iba pa. May Raphael pa nga eh, 'di ba? May mga Raphael pa, no? Tapos yung may mga fallen angels pa, fallen angels na high ranking din na ah, itinapon din sa lupa, no? May mga nag-asawa, 'di ba? Isa doon si Abaddon o si Apollyon pagdating ng Revelation na palalayain pagdating ng araw. Okay? Tuloy natin. Sabi dito, ayan, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nung nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ng pangunawa, dininig na ang iyong panalangin, kaya ako'y naririto. Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw hanggang dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persya. Ayan. So dito makikita natin din na merong warfare dito, 'di ba? From the word na pinuno ng hari ng Persya, hindi yan physical na hari, mga kapatid. Kasi paano kakalabanin ng physical na hari ang isang angel, spiritual being, 'di ba? So parang walang sense. Hindi naman tatalab yung espada tsaka pana diyan sa angel, 'di ba? Physical 'yun. So ibig sabihin kaharian ng Persya, pinuno, ibig sabihin ito every place sa mundo natin mayroong tinatawag na principalities. Mayroong tinatawag na mga pinuno. Amen? Sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi dito mga kapatid, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sabi diyan, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan, no? Obviously, himpapawid yung tinutukoy niya diyan kasi hindi naman naglalakad yung angel na yan papunta kay Daniel, di ba? No? So, galing siya sa langit, bumabiyahe siya, nasalubong niya yung mga ah, spiritual na kasamaan sa himpapawid kasi nasa himpapawid sila eh. Heavenly places eh. Oh, so doon siya hinarang-harang, no? Hanggang tumagal ng 21 days, no? So, ibig sabihin natin mga kapatid, bawat lugar pala mayroong tinatawag na pinuno. Iniisip kasi natin si Satan, siya lang mag-isa, ano yun, pupunta siya sa Pilipinas, tapos biglang pupunta siya sa Iran, no? Wala siyang, matalino naman yung kaaway natin, di ba? Mag-iisip naman yun, o sige, magtalaga kaya ako ng angel dito ng demons dito sa sa mga bansa, no? Hindi naman omnipotent tong si ano eh, di ba? Si Satan, o kaya, hindi siya, may tawag din eh, yung kahit saan nandun siya, magte-teleport, no? Hindi siya ganon. Lumilipad-lipad lang siya, no? Pero kung makikita natin, nagtatalaga siya ng mga pinuno. So, bawat lugar pala mayroong gano'n. Amen. Diyan sa Amerika, actually, no, titingnan ko nga eh, yung mga UFO, diyan lang sa Amerika lagi. Pati yung mga yung mga alien, no? Baka malakas yung spiritual, diyan, warfare diyan sa Amerika talaga. O kaya diyan sa UAE. Di ba? Diyan lagi eh. Wala kang mabalitaan dito sa Pilipinas na may nakitang UFO. Di ba? Konti lang eh. Di ba? So palaging
Alam niyo yung sa ano, sa Superman. Di ba pag yung Superman, usually, pagka may mga ano, sinasakop yung mundo, no? Pero yung mundo, doon lang naman sa US. Di ba? Doon lang naman sa lugar nila, no? Parang, ano ba, lugar lang ba nila mahalaga sa mundo? Parang, sabit lang ba tayo dito sa Pilipinas? Di ba? Paano ba yan? Pero ano, may mga spiritual warfare kasi. Di ba? May mga spiritual warfare yan. Kumbaga, may mga angel, ito I believe may mga may mga dark entities o mga spiritual principalities sa bawat lugar na sila yung pinuno doon. Sila yung nagiging stronghold ng lugar na iyon. For example, yung lugar na iyon is puno ng fornication, 'di ba? Puno ng sin, kasalanan, no? At yung principalities na iyon, yung naging impluwensya naman doon sa mga pinunong nandun, gaya ng, for example, ng presidente, o kaya ng mga senador, o kaya ng mga lawmakers, no? Para makagawa ng, for example, no? Yung abortion, hindi naman yan, ano eh, hindi naman yan galing sa Diyos eh, abortion. Papatayin mo yung fetus o baby sa tiyan, di ba? O kaya yung same-sex, ano, yung Pride Month, di ba? Yung Pride Month na yan, hindi naman yung galing sa Diyos. So, kanino pala galing yan? Sino nakaisip niyan? Sino naglagay sa isip ng tao na yan? Di ba? O kaya sino maglalagay sa batas? Makakaisip sa batas, sige, ano na natin yung same-sex marriage. Di ba? Wala. Maliban na lang kung may impluwensya siya ng spiritual warfare o spiritual, ano yan, intervention. Galing sa kaaway yun, nakaisipan na gano'n. Rebelde, di ba? Pagre-rebelde sa Diyos, no? Pagka sinabi ng Diyos na bawal, tapos ginagawa mo pa din, ang tawag doon, pagre-rebelde, di ba? Tapos para maging valid, ma-justify, gagawa ng batas, di ba? So, sino magque-question? Batas eh, no? That's what we call, ano, merong spiritual, ano yan, spiritual intervention yan, sa bawat lugar. And I believe, no, na may mga itinalaga din ng Diyos na mga angel, mga pinuno din ng mga angel, no? Sa bawat lugar din. Kaya may spiritual warfare nga eh. Kaya tawag, may mga labanan, may digmaan. Hindi lang natin nakikita, no? Hindi lang natin nakikita. Pero syempre, nangyayari yon. Sabi nga dito sa ano sa Second Corinthians chapter 4 verse 4. And chapter 4 verse 4, sabi dito, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Dito makikita natin, no, na may Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, o God of this world. Ang God, Elohim, o tinatawag ding Diyos, ay mayroong definition. Ito sa definition na yon ay ruler o taga-rule, 'di ba, ng isang lugar, o 'di ba? Kung mayroong chief of staff, no? Parang sa ano, 'di ba? Parang sa Pilipinas, no, mayroong chief of staff, 'di ba? Meron ding mga chief ng bawat region, 'di ba? Gano'n din. Pero meron silang pinakaulo, 'di ba? Siguro nagme-meeting sila once a month, no? Para magre-report ka lang yung pinakaulo. Ano nangyari diyan sa ano? Kamusta yung ano, yung pinababantayan ko sa'yo, 'di ba? Yung mga gano'n. Kasi mukhang malakas 'tong tao na ito, mukhang magbabago na siya eh. So kailangan natin prosigihin 'yan, ha? O ikaw, tinalaga kita diyan. Gawa mong paraan 'yan para 'wag matuloy yung kanyang transformation. O kaya gawa mong paraan 'yan para, 'di ba? Para ma-delay yung kanyang calling, 'di ba? Threat 'yan sa atin, no? Sa mga gano'ng mga bagay, no? Kasi
Isipin ninyo bakit kaya haharangin nitong hari ng Persya itong angel na ito? Kung hindi alam ng hari ng Persya o ng prince ng Persya, pinuno ng Persya, na mahalaga yung mensahe niya, 'di ba? Unless merong nagre-report doon sa hari ng Persya na ito si Daniel nagdadasal to, didinggin to ng Diyos. O bantayan ninyo baka ano, baka may dumating na yung angel na ano, na magre-report sa kanya, 'di ba? So sa kanya, 'di ba? Tsaka sila magbabantay kasi alam na nila, no? 'Di ba nakita natin? Iniisip kasi natin, 'di ba, pala na si Satan parang Diyos eh, na alam niya lahat. Pero baka kasi may nagre-report sa kanya kaya alam niya, 'di ba? Nakuha niyo mga kapatid. So ganun pala 'yun, no? Puntahan natin ulit. Sabi dito, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan akong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persya. Ito, actually si Miguel, sinearch ko yung pangalan niya. Ibig sabihin ng name niya Miguel o Mikael ay who is like God. Sino ang katulad ng Diyos? Ayan, yan ang ibig sabihin ng pangalan niya. At obviously, isa siyang high-ranking angel na ang purpose ay maging captain maging kapitan ng hukbo ng Diyos para ipagtanggol yung kanyang bayan, 'di ba? So iba yung purpose nitong dakilang at itong ano na 'to 'no, itong angel na ito sa purpose ni Miguel kasi yung si Miguel naka-designate talaga siya para para sa ano 'no, sa labanan patungkol sa spiritual na warfare ng Israel, okey? Nagtuloy na ako rito upang ipaliwanag kung ano ang mga mangyayari sa iyong mga kababayan pagdating ng araw. So it's all about doon sa prophecies ng hinaharap ng Israel, kababayan nga eh, pagdating ng araw. So hindi pa nangyayari. Ang nakita mong pangitain ay tungkol sa hinaharap. Ayan. Familiar ba kayo dito sa ano? Actually, kung babasahin natin to sa Joshua chapter 5:13 to 15. Si Joshua, nung isang araw ay nung papasok na sila doon sa Jericho, no? Ay may nakita siya na isang lalaki may hawak ng tabak, sabi dito. Nilapitan ni Joshua, tinanong, ikaw ba'y kakampi o kaaway? Sabi niya ng lalaki na yon, hindi. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahuwah. Di ba? Nagpatira pa si Joshua at sumamba, sinabi niya, ano pong ipag-uutos ni Yahuwah sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahuwah, alisin mo ang iyong sandalya sapagkat ang lupang banal ang iyong tinutungtungan. At ginawa nga ni Joshua ang iniutos sa kanya. Ayan. So dito, makikita natin no, na ah, pwedeng ito ay si Michael, di ba? Kasi si Michael yung ano eh, yung pinuno ng Israel eh. In regards sa spirituality siya yung itinalaga. Kung babasahin natin, kung itutuloy natin ito, kung tatapusin natin ito mga kapatid, sabi dito, matapos niyang sabihin ito, napayuko na lamang ako at hindi makapagsalita. At may isang kahawig ng tao na biglang humipo sa aking labi. At muli akong nakapagsalita. Sinabi ko sa aking kaharap, Ginoo, nabagabag po ako at nawalan ng lakas dahil sa pangitaing ito. Hindi po ako makapagsalitang tulad ninyo sapagkat wala nga akong lakas. Halos hindi ako makahinga. Kaya muli niyang hinipo at manambalik ang aking lakas. Sabi niya sa akin, ikaw na labis na minamahal, huwag kang matakot, ipanatag mo ang iyong kalooban at magpakatapang ka. Pagkatapos na magsalita, tuluyan nang nagbalik ang aking lakas. Sinabi ko ay magpatuloy kayo, Ginoo, at naibalik na ninyo ang aking lakas. Sinabi niya, alam mo ba kung bakit ako naparito? Babalik ako sa Persya upang ituloy ang pakikipaglaban sa pinuno ng kahariang iyon. So merong warfare siyang haharapin doon sa Persya. Okay?
Pagkatapos ay darating naman ang pinuno ng Greece. Okay? So nakita natin yung sequence, no? Sino ba yung mga Greek? Di ba? Yung mga Greek, tapos yung mga Romans, di ba? Doon na, mapapasok na sila, no? Naparito ako upang ipaliwanag sa iyo ang nasa aklat ng katotohanan. Sa pakikipaglaban ko'y wala akong makatulong kundi si Miguel na iyong pinuno. Yan. Sabi sabihin, ng pinuno na ito is chief o ah, high rank, 'di ba? Mga pinuno o prince. So kaya ang nakikita nila si Miguel yung ano, yung si Yahusha daw kasi nga si Yahusha is prince, 'di ba? Siya yung prince ng Israel, no? Pero pwede bang itinalaga itong si Miguel is as prince ng Israel? Tagapagtanggol ng Israel. 'Di ba? Kada may warfare ng Israel, nandun siya. Siya yung ano, siya yung pinuno doon. Siya yung, 'di ba? Hukbo, sabi nga dito, ah, pinuno ng hukbo ni Yahuwah sa Israel, 'di ba? Kada may war sila, nandun siya. Pwede naman gano'n, no? Pero hindi iyan si Yahusha. Kasi si Miguel nga yung pangalan niya eh, no? Miguel nga yung pangalan niya eh, hindi naman Yahusha eh. Kasi si Yahusha, pinangalanan siya before pa ng foundation of the world. Kaya hindi pwedeng maging Miguel yung pangalan niya. Son of Man. Ayan, sa Book of Enoch, First Enoch, kung babasahin natin, verse Enoch. Ayan. Ayan, sabi dito, at that hour, the Son of Man was named in the presence of the Lord. Yung the Lord na ito, si Yahuwah to, di ba? Of the Spirit. Ayan. And then, presence of the Lord of the Spirits. Sabihin, pwedeng hindi the Lord, pwedeng Panginoon ng mga Espiritu, no? Pwedeng ganoon. And His name, before the head of days, even before the sun and the constellation were created, before the stars of heaven were made, His name was named before the Lord of Spirits. So yung Son of Man, pinangalanan na bago pa likhain yung araw, yung buwan, yung constellation, everything. Di ba? Pero may mga angel na doon. No, yun naman kasi yung naunang i-create eh, di ba? Heavenly beings. So ayun, no? Which is tumutugma din dito sa ano, sa sinabi sa First Peter chapter 1:19 to 20, sabi dito, He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Kung sa Tagalog niyan, mga kapatid, ayan, ganito ang sinasabi. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Sa 20, itinalaga na siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ipinahayag sa mga huling araw. Ayan. So, before i-create ng daigdig, tinalaga na siya as Messiah, no? Nakuha ba natin yun? Di ba parang ano siya, parang papasok din siya doon sa firstborn from all creation, di ba? May tatalaga mo ba yung isang bagay na imahinasyon pa lamang? Ano pa lang? Plano pa lang? Hindi pa nag exist. Paano may tatalaga yung hindi pa nag exist? Makuha natin. Kasi yun nasa Unitarian eh. Si Yahushua nag-exist. Ano, kumbaga
Nag-exist siya nung pinanganak siya ni Mary. Pero sa atin, we believe na si Yahushua nag-e-exist siya o nag-exist siya before pa i-create ang lahat ng bagay. Kasi nga siya yung first from all creation. At yung creation, yung ano, yung type of creation niya, hindi katulad ng creation ng mga angel, hindi ganoon. Why? Kasi siya mismo nagmula siya sa Diyos. Yung very essence ng Diyos. Yung ano, yung, 'di ba? Kung ano ang Diyos, ganoon din si Yahushua, 'di ba? Ipinanganak, no? Special. Amen ba doon? Kaya yung nagsasabi ng iba na parang parang binababa natin si Yahushua. Actually, tinatama lang natin yung ano, yung mga bagay-bagay, 'di ba? So the Father is greater than the Son. Ang Ama ay higit kaysa sa Anak. Dahil ang Anak nagmula sa Ama. Kuha natin. At siya itinalaga na, 'di ba? Sabi nga natin, 'di ba, na nilikha ang lahat ng bagay alang-alang sa kanya at para sa kanya, no? So ganoon nangyari doon, no, mga kapatid, no. Pero yung nagsasabi na yung Ama, siya na rin yung Anak is actually ano yun, tawag doon, magkakaroon ng problema doon pagdating ng free will, 'di ba? Kasi kung ikaw din yun, dapat iisa kayo ng isip, iisa kayo ng kalooban, no? 'Di ba? Kumbaga, hindi ka makakapag ano, kunyari ako, tas ikaw, ako din yun, parang hinati ko lang yung sarili ko, 'di ba? Ako din yun. So kung ano ako, ganun din yun. Kung ano yung iniisip ko, yun din yung iniisip niya. Pero kung magkaiba kami ng iniisip, nag-iisip siya ng bagay na para ano, sa nararamdaman niya, mayroon siyang, 'di ba? Gaya ni Yahushua, sabi niya, "Not my will, but your will be done." Hindi yung kalooban ko, hindi yung kalooban mo. So iba yung 'di ba? Nag-iiba yung kalooban ni Yahushua doon sa kalooban ng Ama. Pero yun nga yung test doon eh. Hindi yung kalooban ni Yahushua yung nasunod. Kasi yung kalooban ni Yahushua, kung pwede sana, lumagpas sa kanya yung saro. Lumagpas sa kanya yung pahirap. Lumagpas sa kanya yung ah yung ano, yung kamatayan na yun, no? Pero yung kalooban ng Ama, mangyari lahat ng yun eh. So sinunod niya pa din yung kalooban ng Ama. At dahil doon, siya ay lubos na itinaas ng Diyos, umupo sa kanan, at siyang namamagitan para sa atin. Yun na yun mababasa natin sa Filipos chapter 2. Okay? Ayan, sabi dito, mayroong tinatawag na aklat ng katotohanan. Ano kaya to sa tingin ninyo? Iba yan sa aklat ng buhay kasi obviously yung aklat ng buhay, mga pangalan yun ng ano, ng mga tao ah, na mga tao ng Diyos, na pinili ng Diyos, di ba? Ng mga maliligtas, aklat ng buhay, no? At yung mga iniligtas ng kordero, isinulat din doon. Yung mga nilinis niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya at tipanan. Doon din, nakalagay din yun sa aklat ng buhay. Pero ito, ang nakalagay kasi dito, aklat ng katotohanan. Meron kayang ibang aklat ng katotohanan nasabi sa ibang kasulatan. Sa English kasi, medyo na-curious lang ako dito sa aklat ng katotohanan. Eh. Kasi parang merong, tingnan nga natin, Daniel chapter 10. Anong verse yun? 21. Daniel 10:21. Tignan natin, interlinear. Pwede kasi hindi aklat eh. Pwede kasing baka tablet,
Book. Book. Ano kaya to? Decree. Letter. Script. Writing. Edict. Decree. Writing. Register. Writing. Edict. Ito merong ano. Merong katulad. Tignan nga natin to. First Chronicles chapter 28:19. First Chronicles chapter 28:19. Ayan. Ah, palitan natin ng English. NASB 1995. Ah, hindi sakto eh. Wait lang. Pero kung nakita natin yung definition kanina, no, parang record siya ng mga decree o ng mga pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Di ba? For example, no, decree, for example, may judgment na gagawin sa isang bayan. Sodoma at Gomorrah, may gano'n, no? Sa isang korte kasi, sa isang court, no, may mga paglilitis yan kasi, di ba? Familiar ba tayo sa korte? Sa kung anong sistema nangyayari sa court? Di ba, may mga ebidensya, may judge, tapos mayroong accuser, no? Yung accuser na yon, ang, di ba, ang, actually, sa Hebrew, ang ibig sabihin ng accuser ay Satan. May taga-accuse, meron ding mga prosecutor, no? Yung nag- nangangalap ng mga ebidensya at siya yung magbibigay sa ano, sa mga judge para i-judge 'yon, para i-trial. May mga trial kasi 'yan, no? So parang nasa loob ng parang ang ano, ang merong heavenly court, may council ng God ang Diyos, no? Na kung saan nandoon yung mga ah yung judge, ano naman natin kung sino yung judge doon, which is si Yahuwah, di ba? Siya yung magja-judge. And then, siya yung magbababa ng decree o siya yung magbababa ng hatol patungkol sa isang bayan. At yung hatol na yon, mayroong kasulatan. Kumbaga sa ano, may warrant of arrest, di ba? May warrant of arrest na ibig sabihin, may hatol na dito, decree na ito, dapat tong gawin, dapat tong mangyari. Nakuha natin. Dapat na silang parusahan. Di ba ganun? Pagka ano, harap ka sa isang korte, ikaw ay nagkasala ng ganito, napatunayan na ganyan, ganyan, na nagkasala ka, at sa batas ng Republika ng Pilipinas, pinaparusahan ka ng ganitong parusa, reclusa perpetua, habang buhay na pagkakabilanggo, ganito, ng 4 years, 2 counts of ganito, di ba? Yung mga ganon, yung mga hatol, no? So, ganun din, no? Pag may mga hatol, syempre, naka-record yun saan? Sa isang libro. O merong kasulatan yon na yun napapatunay at merong pirma yon ng judge kung sino yung nagbigay ng hatol na yon. Naka-record yun lahat, mga kapatid. And sa totoo lamang, sa totoosin lang, no, lahat ng ginawa natin dito sa lupa, naka-record naman yon sa langit. Naka-record yun. Gumawa ka ng maganda, naka-record yan. Gumawa ka ng masama, naka-record yan. Pagdating ng ano, ng ah, Judgment Day, lahat ng yan ipagsusulit natin sa Diyos. Naniniwala ba tayong lahat doon? No? Yun naman sinasabi dito sa ano eh, sa ano ba yun? Ecclesiastes. Eh,
Hindi ko alam yung eh, dalawang C. 12, 14. Ayan, sabi dito, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ayan. Lahat ng yun ipagsusulit natin sa Diyos, no? Pero ang mahirap kasi noon, yung mga masama na nagawa natin, ipagsusulit pa rin natin sa Diyos. At yung kabayaran ng mga masasamang nagawa natin, walang iba kung hindi kamatayan according sa law of God, no? Yun naman yung binura na ni Yahusha. Pinako niya sa krus, no? Yung mga record natin na against sa atin, syempre, pagdating ng paghuhukom ng Diyos, paghihirap ng prosecutor, yung mga ebidensya, at nandiyan si Satan para i-accuse tayo, lahat yon is magiging in favor sa atin kasi totoo lahat ng mga masama na nagawa natin, di ba? Pero dumating si Yahusha, kinancel niya lahat yon at binigyan niya tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na yon. At the same time, hindi lang kapatawaran, binayaran niya pa yung kasalanan mo. Kasalanan natin lahat. So dito, malinaw mga kapatid na mayroong decree o aklat ng katotohanan. Nandito yung mga record ng mga pagpapasya ng Diyos, ng mga record ng mga hatol ng Diyos. Hindi lang sa kasalukuyan, pati hanggang sa hinaharap. So pag may nalagay na dito na hatol, sabi nga nila, 'di ba, ang hatol, ang 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 salita ng hari ay hindi nababalik. 'Di ba sabi doon? Ibig sabihin, pag nakalagay na dito, ay hindi na mababawi. Nandito na eh. Kumbaga, ipangyayari na lamang yung judgment na yun. Hatol na yun. Amen? At ito yung nagiging base, kung makikita natin, ito yung naging basehan ng angel, ng high-ranking angel. Kaya siya, ayan o, kaya siya pumunta doon para ipaliwanag nga kung ano yung nakasaad doon sa aklat ng katotohanan. Ayan. So whatever na nangyayari sa atin, no, nasa aklat ng katotohanan, no. Whatever nangyayari sa kanyang bayan, nasa aklat 'yun ng katotohanan. Pati yung judgment nung 70 AD, nasa aklat 'yun ng katotohanan. Kaya pala alam ni Yahusha, no? Kasi nandun sa aklat na ng katotohanan yung mga bagay na 'yun, no, nakasaad na doon. Mayroon ng hatol doon na mangyayari sa hinaharap. Naalala niyo yung ano, meron akong naalala dati na meron akong nabasa patungkol sa prophecies. Sa prophecies ng mga Mason. Mga Mason kasi eh. Sabihin, meron silang prophet doon na nilalagay niya kung ano yung mga mangyayari daw sa hinaharap. Kumbaga, inaano niya, tawag doon. Meron siyang libro kung saan ito yung mangyayari sa 2033, ito yung mangyayari sa ano, hinaharap na ganito, ganyan, di ba? Which is, sa tingin ko lamang is demonic forces yon na minamanifest nila yung nakalagay dun sa libro na iyon para gawin nila in the near future, no? Kumbaga ganoon yung nakikita ko. Kumbaga sa ano, sa just ano no, just to parang i-connect lang natin, no? Ma-connect ko lang din. Parang ganun 'yan. Yung mga angel nakabase diyan sa aklat ng katotohanan na 'yan, kung ano yung gagawin nila, kung ano yung mangyayari at kung ano yung pinag-uutos sa kanila, nakasaad din diyan sa aklat ng katotohanan na diyan, mga kapatid. So at least 'di ba may bago tayong kaalaman, may aklat ng katotohanan pala. Iba pa pala yun sa aklat ng buhay, mga kapatid. So ayun, hallelujah. So medyo mahirap tong next natin, itong Daniel chapter 11. Pero samahan tayo ng Diyos, no, kung paano natin tong mauunawaan. Pero siguro hanggang 20 lang muna. Sa next nating pagkikita-kita, no? Hanggang 20 lang muna.
Tapos susunod na lang yung iba pa. Hatiin natin para hindi tayo ma-overwhelm din sa mga pag-aaralan natin. So iyon mga kapatid, I pray na meron tayong naging inputs din sa araw na ito. Actually, titignan ko yung oras eh. 8:30 kasi tayo nag-start. So supposedly, 10:30 tayo matatapos, no? Medyo humaba lang kasi medyo in-explain pa natin yung chapter 9. Kahit pa paano, medyo kailangan natin bumuelo para makabalik tayo. Pero hopefully, no, makuha natin itong chapter 11, 10, 11, tsaka 12. Kasi yan yung kokonekta naman doon sa Revelation din. At sa totoo lang, mga kapatid, no, kahit ako, hindi pa talaga ako ganun kalalim talaga dito sa bagay na ito. No? I mean, hindi naman ako kagaya ng iba na trabaho talaga nila ito. Talagang wala naman silang ibang ginagawa kundi mag-research, no? O kaya mag-ano, ma full-time, ganyan. Tapos madami pang mga ano, mga kakilala na tumutulong, tulong-tulong, no? Pero sa atin kasi is biyaya lang ng Diyos kung ano yung ibigay sa atin na mensahe talaga, no? Pero what I mean is, kung merong ano, sa tingin nyo na tanong sa inyo regarding dyan, is na hindi ko na-explain, pwede naman natin din pag-aralan, pag-usapan, no? Kung meron kayong katanungan dyan. And siguro, kung kung may mga hindi man tayo natalakay na eventually may mababasa kayo, may masa-search kayo sa ibang bagay na hindi natin natalakay, is ah, additional knowledge na lamang yun patungkol sa bagay na yan. Ang mahalaga lamang, pagka tumungtong tayo ng Revelation, is hindi tayo magdagdag o magbawas doon sa kung ano mga pag-aaralan natin doon. At saka alam naman ng Diyos yung heart natin, no, na gusto natin matuto. So I pray na sama-sama tayong lumago dito sa ganitong mga pag-aaral, no. Kahit ako nahirapan din talaga ako na intindihin din, no. Kailangan natin talagang mag-search. Kailangan ko din mag-search, no. I mean, hindi naman 'to yung parang tawag nun, yung parang nanaginip ako tapos ito yung sabihin ko, 'di ba? Hindi naman gano'n yun, eh. Kumbaga, inaaral at siyempre hindi naman lahat na nasa internet tama, totoo. So siyempre hindi yan, meron tayong mga check and balance na ginagawa and also, inaano natin 'no, may discernment tayong ginagamit kung ano ba yung tama puwede natin gawin. Pero ang mahalaga, eto mga kapatid, is kumbaga nalaman natin yung tinatawag na hermeneutics. Yun lang yung isa sa mahalaga 'no, kasi kung hindi tayo natuto ng hermeneutics, baka hindi pa nangyayari ito para sa atin pero dun kay Daniel nangyari na, 'di ba? Puwedeng ganoon 'no? Kumbaga nag-aano tayo, nag-a-assume tayo na yung yung mga prophecy na 'yan is sa hinaharap pang mangyayari, 2,000 years from the day of Daniel, 'no? So parang ang layo na ng narating, 'di ba? So siyempre Persia, 'di ba, kailan ba may Persia pa ba ngayon? 'Di ba parang wala ng Persia ngayon, 'di ba? Wala, kahit kung tumingin ka sa ano, dating pangalan 'yun ng isang bansa, yung Persia, 'di ba? Pero siyempre, ah, kailan ba magiging makapangyarihan 'yun? Eh, yung makapangyarihan ngayon US, yung next doon Russia, yung next doon, 'di ba? Yung mga nasa Turkey, ganyan, na mga lugar, hindi naman sila gano'n ka-powerful today, 'di ba? Iran nga hindi makabuwelo sa Israel tsaka doon sa US, 'di ba? Nahirapan na sila. O kaya yung iba pang mga bansa, no? So, ibig sabihin, kailangan natin ng hermeneutics, no? Para ma-apply natin in right
kumbaga in right generation, yung mga ganyan. Baka kasi nangyari na, tapos parang hindi na 'di tayo umasa na mangyayari pa sa hinaharap, 'di ba? Baka antay tayo ng antay, tapos hindi naman pala mangyayari kasi nga nangyari na, hanggang gano'n, 'di ba? Pero do'n ko sinasabi na puwedeng hindi na mangyari kasi sabi nga sa kasulatan, "There is no new things under the sun." Pero in the first glance, siyempre tingnan muna natin on that particular scenario. Sa senaryo nila, natin tingnan muna. And then, tsaka natin apply sa future kung merong resemblance naman. Kung meron naman pwedeng pag-applyan sa future. Amen ba? So, ayun. Purihin ng Diyos. Siguro sa ngayon, yun lang muna mga kapatid. At tayo po ay mag-pray, manalangin, magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Ama na dakila, ang Yahuwah, kami po ay napapasalamat sa wisdom na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat Ama sa kahabagan mo sa amin. Kami po ay nagpapalingis sa iyo sa lahat ng aming mga pagkukulang kahinaan naman. Inaamin po namin sa iyo na hindi namin to mauunawaan ng kami lamang, Ama. Kailangan namin yung intervention mo through your Holy Spirit, yung Ruach HaKodesh, na siyang magtuturo sa amin kung ano yung dapat at tama. Dapat namin matutunan. At the same time, Ama, salamat naman sa biyaya mo na nakatipon kami na napagpatuloy namin itong Book of Daniel. I just pray na ikaw nga po ang mag-bless sa bawat isa ng kaalaman naman at ng desire na rin na curiosity, desire na matuto pa at maalaman yung ah, mga bagay na mahirap unawain. Hallelujah. Open the eyes of our heart at makita namin yung mga kamangamangang bagay, mga revelation na mumula sa iyo. Ikaw nga po ang mag-ingat sa bawat isa, magprotekta sa aming mga pagtulog, saan man kami mapupunta, ikaw po ang aming sandigan, provider, healer, at wala kami ibang aasahan kundi ikaw lamang pinagkakatiwala namin aming mga buhay sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama. We love you, honor, glorify, and praise you in Yahushua's name we pray. Amen. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. Ko binabalik ko na sa iyo, sis.